Yung bawat galaw namin, depende rin kasi sa sitwasyon yon. Kasi sa mga hindi nakakaintindi, no? Mas maganda na rin to, nahihiyaman ako dahil alam ko masama pakiramdam ni Daddy Frankie. Pero nga, dahil si Daddy Frankie, patas, no? Halimbawa, kung hindi ako kinakausap ni Daddy Frankie at hindi ako tinatanong, susugod-sugod ako na magdadagdag ng ganyan. Alam niyo po, wala akong magagawa kung hinusgahan niyo ako, no? Kasi, opo, may mali ako, aminado ko, may mali ako, no? Hindi ko po ugaling manghusga ng tao. Sino ba naman sa atin lahat ang masasabi niyo na perfect kayo? At sinabi ko rin yan kay Daddy Frankie, na Daddy Frankie ako, diretso po ako magsalita. Kung meron po ako nagagawang pangit at masama, sabihan niya ako. Dahil po yung nagsabi na maglilipistik ako dahil pangit na nga ang mukha ko, tapos wala pang lipstick, pangit na nga ugali ko eh. Lasintabi kay Ate Ansing, kay Ansing na walang personalan, kasi magdi-reaction lang ako sa video nyo na ayon na rin sa mga sinasabi at nakikita namin. Daddy Frankie, ngayon ay tumulong, kaagapay mo. Kumusta ka naman, ma'am? Okay ka lang po? Okay lang po. Sige. So magandang gabi po muli. Ganda po. At syempre sa ating mga tagapanood, mga kababayan, mga kabarangay, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat po ng sumusuporta sa Team Daddy Frankie, magandang gabi. Sa lahat na nandyan sa premiere natin, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, mega shoutout po sa inyo lahat. Alam nyo mga kababayan, bukas na po ang flight ni Ma'am Inday, pero may nabuti pa rin ng team kasama si Mami Rochelle ngayon na pinuntahan dito sa kanyang tinutuluyan si Ma'am Inday para makausap. Pagbigay din siya ng kanyang side dahil alam ko bawat isa sa kanila ni Nanay Ansing is para sa akin lang ko, no? Baka nabigla lang or hindi lang talaga nagkaunawaan. Nakaraang araw po, napanood ninyo na binalikan ko si Nanay Ansing at napanood nyo naman yung sinabi niya na admit din niya na may pagkakamali siya. Kaya gumawa rin ako ng paraan, nakausapin din si Ma'am Inday, pinuntahan talaga siya. Sinamantala ko na itong pagkakataon kahit gabi pa, ay pinilit ko bago siya bumalik ng Japan para magkaliwanagan. At gusto ko lang din sabihin sa lahat ng ating mga tagapanood na kaya ko ito ginagawa is para maging maayos. Si Daddy Frankie always hangad ko'y maging maganda or gaganda ang samahan. Dahil nga po andito tayo sa social media at lalong-lalo na po bilang charity vlogger is gagawa ako ng paraan. At gusto ko rin na mapagbigyan si Ma'am Inday na masabi yung gusto niyang sabihin. Alam ko may gusto siyang sabihin at gusto rin niyang magpaliwanag. Dahil kung natatandaan ninyo, yung una nilang tagpo ni Nanay Ansing is inuwi ko na kasi medyo mainit. Medyo hindi nga po nagka-igihan. Kaya sana, no, ay maging, yun para sa akin, sana maging maayos or magka-unawaan. No? So, Ma'am Inday, magandang gabi ulit. Ayan. So, tanong ko lang, Ma'am Inday, kumusta ka naman sa ilang araw mula nung umalis ka sa Pangasinan dito? Sa akin, syempre na-miss ko yung mga kalugan, yung mga harutan, di ba? Kasi alam naman natin lahat, no? At sa mga supporter viewers ng Daddy Frankie, na yung bawat galaw namin, depende rin kasi sa sitwasyon yon. Meron ang Daddy Frankie, may pang good vibes, di ba?
may seryoso, may iyakan, mga ganyan. So, na-miss ko dito, kahit na hindi tayo ganun katagal naman nagkasama-sama. Pero syempre, masaya yung babaunin ko sa Japan dahil tinanggap nyo kami ng talagang tao nyo kami tinanggap. Nung una, kasama yung team ko, may pa-surprise ka sa birthday ko. So, syempre, isang malaking bagay yun, no? Dahil tayo, once a year lang tayo nagbe-birthday, pero yung bilang first time kitang na-meet, tapos ganun po yung sinurprise mo sa akin. Ang saya-saya ko, syempre, babaunin ko po talaga yung saya na yun. At yung ganun din sa mga buong team ng Daddy Frankie, Mami Rochelle, no? Hindi ko po naramdaman talaga yung may halong plastic. Although syempre nandun po yung hiya natin, gano'n naman talaga pag first time sa tao, di ba? Pero dahil nga sa pinakita nyo at pinaramdam nyo, talagang totoong tao kayo, tapos gano'n din sa buong team, nung una, nangangapaan, tapos nung mga ilang araw na nagkakaharutan na. So yun yung magandang samahan at saya na babaunin ko sa Japan. Kasi first time talaga itong nangyari sa akin. Sa bagay, hindi naman ako ganun katagal sa social media. No? At yun nga, wala naman akong sinasampas-sampahan na kung saan-saan. No? Sa totoo lang, inamin ko na rito na pangalawang 2 times ko pa lang na nag-reactor kay Daddy Frankie. Kaya yung magandang salubong at pinaramdam sa amin, doon pa lang, buong puso ako nagpapasalamat po sa inyong lahat at sa buong team. Sana, di ba, hindi lang sa akin, kahit sino po ang bibisita sa inyo, alam ko na ganun po kayo mag-appreciate sa mga bisita nyo, na dahil totoong tao kayo, yun po, yun lang yung magandang mga nangyari na ano. At syempre masaya din ako dahil na-meet ko yung mga ibang beneficiary ng Daddy Frankie. Tayo nakatuklas kung paano mag-mission si Daddy Frankie, diba? Kaya yun yung na-experience ko. Siyempre, sino ba naman ako? Si Inday Okay lang, no? Kaya isang tao na kilala, no? Na nabigyan tayo ng pagkakataon na magawa at makasama sila. Malaking bagay po yun at napakasaya po nun para sa akin. Kaya salamat din po sa iyo, Daddy Frankie, at ganoon din sa buong team. Mami Rochelle, salamat din po. Okay. Yun, gaya ng sinabi ko, Ma'am Inday, syempre ayaw ko rin na isipin mo na one-sided ako. Kaya pinaka-reason na kahit medyo gabi na at medyo hindi maganda yung pakiramdam is pinilit kong pumunta dito para pag-usapan natin yung nangyari kay Ma'am Inday. Anong naging naramdaman mo sa nangyari sa inyo ni Ma'am Inday, ni Ansing. Nanay Ansing? About dun po, kasi, di ba, kasi sa mga hindi nakakaintindi, no? Mas maganda na rin to, nahihiyaman ako dahil alam ko masama pakiramdam ni Daddy Frankie. Pero nga, dahil si Daddy Frankie, patas, no? Patas siya. Ito yung masasabi natin na hindi script, hindi prank, no? Kasi kung prank to, kung script to, wala naman po kaming magagawa kung yun ang iisipin ng iba, no? Hindi, ako sa akin hindi ko po pwedeng ipagpilitan at ipaliwanag. Kasi ako lang po yung makakapagsalita. Ako po yung kasama ng personal. So alam ko po yung ginagawa namin, no? At about mo po kay Ansing, kasi kung ikukumpara nyo, bago kami nagkita ni Ansing, ay iba't ibang beneficiary ng Daddy Frankie. Especially, di ba, kay Ate Nida. Alam naman natin lahat na si Ate Nida ay may pinagdaanan, no? Pero, ang kinakakahanga ko lang, si Ate Nida, kahit may pinagdaanan siya or may sakit siya, marunong siyang tumanggap bilang tao. Ganon din naman first time akong pinakilala ni Daddy Frankie. Bakit ko po ito nasasabi? Kasi si Ansing normal, di ba? Bakit si Nida, pinakilala ako ni Daddy Frankie? Kahit ba sabihin mo hindi siya mag-smile, pero kung talagang
smiling face talaga si Ate Nida. Pero ang hinangaan ko doon sa normal, tsaka sa may sakit, magkaiba. Di ba? So si Nida tinanggap ako ng maayos. Kung bakit nakapag-advise din ako kay Ate Nida, dahil sinabi ko naman talaga na may nagkaganon din ako. So na-share ko lang naman yun. Kasi iba yung pag-approach ni Nida, na kahit ganun yung kalagayan ni Nida. Yung sa iba pa, di ba, yung iba pang beneficiary, wala naman nagganon, okay naman. Kasi ako bilang respeto din kay Daddy Frankie, sinasama niya ako sa mission. Pero hindi po ako yung tao na aaboso na, halimbawa kung hindi ako kinakausap ni Daddy Frankie at hindi ako tinatanong, susugod-sugod ako na magdadagdag ng ganyan. Alam niyo po, wala akong magagawa kung hinusgahan niyo ako, no? Hindi tayo magkakakilala. Opo, ilalabas ko rin po sa aking live. Pagdating ko sa Japan, ipakikita ko po sa inyo ang screen, no? Kasi, opo, may mali ako. Aminado ko, may mali ako, no? Hindi ko po ugaling manghusga ng tao. Kasi ako po, kahit hindi ko nakilala si Daddy Frankie, no, kahit nakilala ko si Daddy Frankie yan eh. Maraming supporter, no? Ngayon, ako, hindi ko na ipagyayabang na mayroon din akong tinutulungan na sa messenger lang kami nagkakausap. Pero kung ako mapanghusga sa kapwa ko, no, na hindi ko kakilala, na hindi ko pa nakikita ng personal, no? Pero yung puso ko, iba, tayo naman ganun eh. Sino ba naman sa atin lahat ang masasabi nyo na perfect kayo? Kasi ako, never ako nagsalita na santo ako. At sinabi ko rin yan kay Daddy Frankie, na Daddy Frankie ako, diretso po ako magsalita. Kung meron po ako nagagawang pangit at masama, sabihan niya ako. Dahil unang-una pa lang si Daddy Frankie ang kausap ko nung ako'y nagpaalam na mag-reactor. Wala po akong ginamit na ibang tao. Dahil ayoko rin po talaga na someday, pag lumapit ka sa ibang tao, hindi mo kabisado, nababago, masusumbatan ka. So about nung kay Ansing naman, kasi ganito yan eh. Sabi ko nga sa inyo, nakita nyo naman sa video, na sinama ako ni Daddy Frankie sa mission. Okay lang po ba? Oh, yes. Diretso. Sige po. Sinama ako ni Daddy Frankie ni Mami Rochelle, no? Ang focus po namin dyan, ang purpose po namin dyan is ituloy niya ako. Narinig niyo naman po yun. Ituloy niya ako sa bahay ni Kuya JJ at ni Kuya Oliver. Diba? Opo, common na yun siguro mangyayari dahil nakikita natin sa video ng Daddy Frankie na mismo si Daddy Frankie is nababastos. Diba? Pero opo, nandun tayo, labas ako doon. Diba? Kasi sila ni Daddy Frankie yung nag-uusap, sila ni Daddy Frankie yung nagkikita, tayo ay nakikinood lang. Diba? Pero, bandang huli, hindi po ako isasama ng Daddy Frankie para makipag-away kay Ansing. Diba? Huwag niyo sasabihin na wala akong respeto kay Daddy Frankie o kahit sino pang tao. Diba? Hindi ako kilala sa social media dahil mababa lang ako. Marami na pong nanlait sa akin, especially sa pinanggalingan ko. Pero tinanggap ko yun dahil kilala ko yung pagkatao ko. Isa pa, si Daddy Frankie ba naman, isasama ako sa ganyan para isabong ako kay Ansing. Siguro naman, alam nyo yan. Hindi ganun si Daddy Frankie. Na isa akong, hindi ko na kasi hindi ko kasi gusto yung sinasabing sponsor ako eh. Kasi sa totoo lang, pag ako nagsabi ng totoo sa inyo, sasabihin nyo mayabang ako. Saan ako lulugar? Diba? Pero lahat, eto din, pinagkaanuan tayo ni Daddy ng Frankie ng oras para nga dahil patas siya, para masabi ko rin yung side ko. No? So, ako, kahit noon pa, sa pinanggalingan ko, nag-reactor ako. Hindi lang po ako reactor. Talagang nagbibigay po ako. At meron din po akong iba na nabibigyan. Pero hindi ko na po babanggitin yun dahil hindi naman po payabangan. No? At hindi ko rin po pinipilit sa inyo na paniwalaan niyo ko.
Siyempre, tayo naman ganun eh. Mas maniniwala tayo sa sarili natin dahil kilala natin yung sarili natin. At kung sinasabi niyong bastos ako, FYI, saan po ba ako nakatira? Bago po ako nag-asawa ng Hapon, ampun po ako ng Hapon na kung saan sponsor ko nung ako'y nag-aaral. No? Okay po, nag-OFW ako. Diba? Pero yung pagka-OFW ko, hindi po nagtagal yun dahil nung pinaalam ko dun sa sponsor ko na nandito po ako nanay, ganyan-ganyan. So, mas minabuti nila na pauwi na ako ng Pinas para i-adapt nila ako. So, dalawa yung kategory ko dito. Pero hindi ko po pinagyayabang yun. No? Ngayon, na-adapt ko po lahat ang pag-uugali ng Hapon. Diba? Pero, dahil Pilipina pa rin ako, hindi ko tinatakwil ang bansa natin. At hindi ko tinatakwil bilang Pilipina ako. Diba? May karapatan din ako sa Pilipinas dahil Pilipina ako. Pero kahit naman sino sa atin, no, kung sasabihin nyo na wala akong disiplina, nasan po ba ako? Diba? Mas ipagyayabang ko at ipagmamalaki ko na ang bansang Japan ay madisiplina, marespeto. Kailangan pag nakatira ka sa ganun, lahat yun, pag-aaralan mo, maa-adapt mo lahat yun. So, hindi ako sumama kay Daddy Frankie, hindi niya ako sinama para makipag-away. No? Malaking hiya naman ako kay Daddy Frankie. Di ba? Na kahit ganun ang nangyari, sa likod ng camera, nag-sorry ako sa kanila. Di ba? Dahil wala naman pong may gusto ng ganun eh. Unang-una, ang mga ebidensya ko, ipapakita ko yan. Dahil, nung time na yon na sinabi niya Inday Badiday, hindi ko po kilala yon. So, nagtanong pa ako sa live ko, sino ba yung Inday Badiday? So, sinearch ko sa Google. Di ba? Wala yun eh. Pero yung pagkakasabi nyo na inaalipust ako, na ginawaan ko siya ng pangalan na Avatar, para sabihin ko po sa inyo, nasa video po ng Daddy Frankie yan. At ilalabas ko po yan. Diba? Siya po yung nagsabi na maglilipistik ako dahil pangit na nga ang mukha ko, tapos wala pang lipstick, pangit na nga ugali ko eh. Lahat po yan papakita ko sa inyo. Na yan ang katibayan. So tayo, siguro marami din akong pagkakamali, no? Na nagre-reaction ako, no? Sinasabi niyong binubuli kita, ansing. Nagbabasa ako ng comment section. Yan kung bakit nagtatagal ang aking live. Kasi nakikipag-transaction ako. Minsan, hindi ko to sinasabi sa inyo para balikan at panoorin nyo ang video ko para magka-views ako. Nung una, nagsasabi ako sa mga supporter, no? Pasintabi kay Ate Ansing, kay Ansing, no? Na walang personalan kasi magdi-reaction lang ako sa video nyo na ayon na rin sa mga sinasabi at nakikita namin bilang manonood. So sinasabihan ko po ang mga supporter na pwede po kayo magbigay ng mga opinion nyo kasi hindi natin maaawat yan eh. Kahit na sino, kahit nga si Rapi Tulfo, kahit na sino pang matataas. Diba? Kapag nagaganyan, hindi nawawala ang basher. Opo, natural na yun. Diba? Hindi rin natin mapipigilan yan. Kahit ang Daddy Frankie, kahit mag-premiere yan, kahit sino pa po ang umawat dyan, kung sino magko-comment, hindi kayang pahintuin ni Daddy Frankie yan. Diba? O, sino, kahit masabi mong pahintuin mo yan, natatouch mo ba yan? Pwede mong batukan yan? Diba? Hindi. O, ngayon, sinasabi ko yan, karapatan yung magbigay ng opinion, pero wag naman below the belt. Kasi tao pa rin si Ansing. So, balikan nyo yung live ko. May pagpapatunay ako ng ganyan. No? So, about dun sa Avatar, siya nagbigay niyan. Na sinabi niya na, Daddy Frankie, noon nga sabi ng ka-workmate niya, I think Chona yung pangalan, natandaan ko yan. Nasabi niya na, sinabihan akong Avatar ako. O, sino mga nakapanood sa inyo? Siguro naman lahat kayo napanood niyo yun. No? Ngayon, sabi niya, sino ba yung Avatar na yan? Sinabi niya, sinerch niya. O, sinabi niya doon, mas maganda pa nga yung mukha ng Avatar eh. So, Ansing, sino nang bully sa'yo? Di ba? Sarili mo. So, yung hindi mo maaalis yan, kahit si Daddy Frankie, nagbiro siya nung
inano yung testing yung TV ni Nida. Sabi niya, o baka si Avatar, o si Avatar yung panoorin, ganito gano'n. Something gano'n na. Pero sa'yo, unseen. Sa'yo lumabas lahat yun. Bakit si Daddy Frankie? Ang dami-dami nagre-reaction sa'yo. Na sinusundan lang yung sayaw or yung sinabi mo. Bakit ako lang yung inaaway mo? Siguro ang pagkakamali ko, nagbabasa ako ng comment section. Hindi ko binabanggit yung mga pangalan na nagsasalita against you. Pero minsan sinasabi ko rin sa live ko na, huy, gumaganon ako. Kasi yun yung way ko na inaawat ko. Nagbabasa ako, tapos pag nalaman ko hindi maganda, huy, gumaganyan ako. May mga ganyan ako. Yan ang style ko. Dahil yun ako. No? So hindi ko pagpipilitan na maniwala kayo. Dahil kung nakita niyo yung video, nandito ako dahil may nabasa rin ako. Sabi, script prank. Kasi sabi, ready na ba? Wala akong sinasabing ready na ba sa video ni Daddy Frankie. No? Sabi niya, andyan si Ansing. Yes, sinabi ko yung andyan si Ansing. Kasi diba, nagulat ako sa andyan si Ansing. O, nagganon pa nga ako kay Mami Rochelle. O, di ba? Tapos ngayon, sino ba mag-e-expect? Na sabi niya, ikaw pala si Inday Badidi. Ang ganda-ganda naman ng sanabi ni Daddy Frankie. Nani Ansing, halika dito, pakikilala ko sa'yo si Inday Okray. Di ba? O, tapos pumasok siya. Tapos, ako, hindi pa naman ako nagsalita nun Siya ang bumanat sa akin na ikaw pala si Inday Okray na nanlalait sa kanya. Tanong ko sa inyong lahat. Kay Daddy Frankie, sinabi niya kung sino yung mga legit reactor. Pero si Daddy Frankie hindi maramot. Maraming nagre-reaction at maraming tumatawag ng avatar. Di ba? Bakit hindi mo awayin lahat yun unsaved? Tapos tinatanong kita, sabi ko sa'yo, di ba ikaw rin naman tinawag mo akong Inday Badiday? Di ba? Kasi kung yung workmate mo ang nagsabi sa'yo ng avatar ka, dapat kung ayaw mo ng avatar, unang-una pa lang, inaway mo yun. Yung nagbansag sa'yo at sinabi mo kay Daddy Frankie na siya nagsabing kamukha mo yung avatar. Tapos nung sinabi ko sa'yo, bakit mo ako tinawag ng Inday Badiday? Sabi mo, hindi ko natanda yun, kaya sinabihan kita ng kulyanin. Dahil bilang manonood, nandyan sa video yan. Diba? So, tapos nung sinabi mo na bakit nandito ka? Ganto ganyan. Sabi kong gano'n, nandito ako. Dahil nga, di ba, na ganyan. Bakit ka umaapak sa ano ko? Anong sinasabi mo? So, bilang ako, siguro may mali ako. Hindi ko sinasadya yung pagsabing sino ka ba? Dahil sinabi mo sa akin, komot mayaman ka. Anong sagot ko? Hindi ako mayaman. At never ako nagsalita sa live ko na sabihin kong mayaman ako dahil hindi naman ako nagtatrabaho para makaipon ako ng limpak-limpak na pera. Tapos nung ini-insist mo na ikaw yung nag-aano sa akin, nanlalait sa akin, wala ka na binibigay sa akin. So ini-insist mo doon about sa pera. So nairita na ako noon. Diba? Hindi naman dapat ganun Kasi kung in-approach mo ko na, uy, Inday, andito ka pala. Pwede ka bang makausap? May sasabihin ako sa'yo kasi napapanood kita. So, kung kinausap mo ako ng maganda, pwede rin ako magsalita sa'yo ng maganda. Kahit in off camera pa. May nagsabi pa dyan, after daw ng away namin. Sabi, nagyakap daw kami. Buti kayo, alam nyo yun paano ko yayakapin si Ansing? Inilayo nga ako ni Daddy Frankie. Nakita nyo naman sa camera yun. Hanggang sa sasakyan. Ako nga hindi ko na nakita kung may camera yan dahil wala naman ako, malinis kami. Kung may camera man yan, walang cut doon, lahat yun nakita nyo. Siya nagsabi sa akin na wala ka naman tinutulong, wala ka naman binibigay sa akin. Kayo ang sabihan ng ganun. Hindi kayo mapipikon. So ang pagkakamali ko doon, dahil sa galit ko, una, sinabi ko, magkano ba yung bawat hakbang ko dito? Dahil ang sinasabi niya, umapak ka dito sa lupa namin. Lupa namin to kayo, ano mararamdaman nyo ng ganon? Tama ba yun? So, hindi ba kayo mapipikon kung kayo nasa lugar ko? Hindi ko naman siya dinayo dun At saka sinasabi nyo na, ako may kakasuhan, go!
Di ba? Kasi unang-una, pumunta kami doon, si Daddy Frankie as a charity vlogger, beneficiary niya si Oliver, hindi si Ansing. So yung bahay na yun is under construction. Hindi ako pumasok sa bahay ni Ansing para magsisisigaw, para mag-iskandalo. Sinabi ko ba yun? Doon ba ako pumasok sa bahay niya? Lupa nila yun. Natural. Yung lupa na inaapakan namin, kahit kanila yun, walang umaangkin. Ang akin lang, kailangan niya pa ba sabihin sa akin yun na lupa namin to eh. Eh bakit? Ba't ka dumayo dito? Bakit ka nagganyan? O wala ka naman binibigay sa kapatid ko. Kahit kayo mapipikon. So instead na sabihin ko, na, nung sinabi ko na magkano yung bawat apa ko ng paa dito. Tapos ganun pa rin siya, puro pera pa rin siya. Kaya sinabi ko, magkano ka ba? Instead na sasabihin ko, magkano ka ba ang nasabi ko. Aminado ko doon, may mali. Pangit ang dating sa inyo. Di ba? Pero wala akong karapatan na bumili ng buhay ng tao. Hindi ko minamaliit yung sasabihin nyo na mayaman ako, wala akong karapatan. Bakit? Kahit na si Daddy Frankie, pag nagbablog, di ba? Dumadating yung time na nagkakamali siya. O, di ba? Maaalis nyo ba yon? So, yung pagkakamali ko na yon, inaamin ko yon. Pero, hindi ibig sabihin nun, binibili ko o gusto kong bilhin yung buhay ni Ansing. Di ba? O, aminado ko doon. Meron pa nagsabi dyan, kung ikaw si Ansing, sasampalin mo ako ng kaliwat kanan. O, may nagsabi supporter dyan, sana ginawa mo. Di ba? Gawin mo. Tapos sinasabi nyo ba na pagtutulungan ako ng mga kamag-anak niya, okay lang, kahit ngayon, tigbakin niyo ako eh. O, di ba? Kung mamamatay ako, pero huwag niyo akong tatakutin dahil hindi ako takot mamatay. Di ba? Ang dami yung mga kuro-kuro. Mas may alam kayo na kami mismo yung pumersonal, pero kayo yung kuro-kuro nyo. O, di ba? Kayo yung manghusga na wala naman kayong alam na panood nyo sa video. Pero yung sinasabi nyong script at prank, no? Bakit nyo alam na script prank? May binabasa ba kaming ganyan? At saka ako, uutusan ni Daddy Frankie para mag-prank. Ay yun nga yung kinaayawan ko doon sa pinanggalingan ko. Dahil magre-reaction ako, pagkatapos may kasinungalingan. So lahat naman ng nire-reaction ko, binabase ko yun sa video. So ngayon, ang akala nyo, dahil binabasa ko yung mga comment, hindi ko binabanggit yung mga pangalan ng mga nagsasabi, ang akala nyo sa bibig ko lumalabas yun. No? Yun yung may mali doon. O, starting ngayon, pag may nagsalita sa comment section ko, so babasahin ko yung mga pangalan para alam nyo na hindi nanggagaling sa bibig ko yun. Hindi ako ganun tao. Dahil kung sa respetohan lang, kung sa respetohan lang naman, ganito na yung edad ko. Pero dala-dala ko yung respeto. Pero sabi ko nga, hindi ako santo. Kung kayo santo, no, magpapako na kayo sa krus. Dahil ako hindi ako santo, baka malampasan ko pa yung langit pag ako'y nagpakasanto. Kahit magpakasanto at sino man sa atin, no, Diyos pa rin ang magsasabi niyan kung sino yung walang kasalanan. Dahil sa mundong ibabaw, walang tao, walang may kasalanan. Diba? Kaya, wag niyo akong musgahan, hindi niyo ako kilala. No? Galing ako sa matinong bansa, hindi ko sinasabing Japan lang Kasi, wala naman yan Wala naman yan sa bansa-bansa Nasa pagkatao natin yan. So, kung tinuring ka ng ganun, diba? Maaalis niyo ba sa akin na hindi ako mapikon? Pag tayo nagalit, masasabi niyo ba na mabait ang lalabas sa bibig natin? Sino yung nagalit sa inyo? Na lumabas na mabait na salita? Meron ba? Di ba? Oh. Tao lang ako. Lahat tayo tao lang. Walang hindi sinasaltik sa atin, walang hindi napipikon sa atin. Kaya huwag kayong masyadong malinis. Di ba? Meron pang nagbablog dyan. Anong title mo ngayon? Gumawa ka ng salita. 2 babae. Nasisira sa imahe ng Daddy Frankie. Daddy Frankie, minsan binastos ko po ba kayo sa unang pagkikita natin? Sobra-sobra. Yung pagbibigay ko galang sa kanila, ako pa yung nahihiya. Bakit ako gagawa ng ganon? At saka tao akong pumunta, tao nila akong tinanggap, hindi para gumawa ako ng
ng ikagagalit ni Daddy Frankie sa akin dahil yung pangyayari na yan, walang may gusto niyan. Hindi namin ine-expect yan na mangyayari yung gaya sa'yo, Ansing. No? Sana mapag-aralan mo. Ano ba? Ang dating kasi sa akin, sinasabi mo na pumapak ako. Wala akong binibigay na tulong sa kapatid mo. Oo, wala akong binibigay na tulong kay Oliver sa ngayon. Di ba? Kasi ako iba eh. Hindi naman sa dami ng tinutulungan ng Daddy Frankie. Di ba? Kung may nagbibigay na dito, doon naman ako magbibigay sa iba. Kasi di ba? Ikawawa din naman yung iba. So hindi ako nakikipagsabayan. At hindi ako maiinggit kung sino man yung magbigay ng magbigay. Kasi ako doon lang ako eh. Kung ano lang yung kaya ko, yun lang. Di ba? Dapat, Ansing, matuto ka rin. No? Na kapag may bisita, hindi lang ako. Sana wag mo namang bungaran agad ng pera. Di ba? Oo, dapat nga. Hindi naman kita hinuhusgahan eh. Ang iniisip ko pa nga nun eh. Baka sa camera lang eh. Baka sa personal, hindi ka ganun eh. Pero pinamukha mo sa akin. Di ba? O, tapos dinuduro-duro mo agad ako. Tapos ikaw yung nagsabing komot mayaman ako. Bakit nagsalita ba akong mayaman ako? Isinikaw ko pa nga, hindi ako mayaman. O, sinabi ko, oo guys, pakiabot yung wallet ko. Hindi ko na nga alam kung sino yung guys na tinatawag ko eh, dahil nagagalit na rin ako eh. O, di ba? Kaya ako sinabing ganun, hindi para ipagyabang yung pitaka ko. Kung hindi, binabasi ko lang din sa binibitawan mong salita, Ansing. No? Na wala akong binibigay sa yung tulong, wala akong binibigay sa kapatid mo. So sabi mo, dayo lang ako, mapak ako, pero wala naman ako binibigay sa yung unang-una. Nagre-reactor ako kay Daddy Frankie. Diba? So, wala akong kontrata kay Daddy Frankie. Wala akong sweldo sa ganyan, kaming mga reactor. Pangalawa, sinasabi nyo kumikita ako. Diba? Kayo ba, alam nyo ba, kahit mataas pa yung views na nakikita nyo, kung marami din namang skip, hindi mo maaabot yung revenue na yon. Minsan nagiging front lang yung views. Diba? O, isa pa, wala pa ako. Nag-uumpisa pa lang ako kay Daddy Frankie pero nagpapabigay na ako ng pakonti-konti. Diba? Kasi yun naman yung ginagawa ko noon, hindi para magpasikat sa Daddy Frankie. Noon ko pa yung ginagawa. No? Kahit na wala pa akong YouTube noon, kahit nagka-COVID noon, no? Nag-uutos ako sa family ko para makapagbigay ako sa kapwa natin. Kahit sa airport, no? Na meron lang mag-aano sa akin, kukunin ko yung telephone number. Kaya nung nagkabaha-baha, nagkabagyo-bagyo, hindi ko yan pinagyayabang. Pero para husgahan niyo ako, iisa lang ang ano namin nila Daddy Frankie ang makatulong sa kapwa natin. No? Hindi para magpabango, hindi para magyabang. Yun lang yung kung bakit kita ginanon, Ansing. Pero kung tinanggap mo ako ng maayos at pinausap mo ako ng maayos, hindi rin para bastusin kita. Diba? Ikaw ang maraming unang sinabi sa akin. Kaya ako, tao lang ako na mapipikon din ako. O, kasi nga diba, sinasabi nyo na kakasuhan ako, trespassing ako. Bakit kayo mas maraming alam? Diba? Meron pa dyan nagsabi, o, i-sponsoran ka, Ansing, may sponsor ka na. O, yung MyBiz. O, sabi niya, sa kasuhan, i-sponsoran ka. Sabi ko pa nga, yung bayad ko pa nga sa iyo. Sabi ko, bakit yun lang? Dapat nga paggawaan mo na, gawin mong palasyo yung bahay ni Ansing. O, di ba? So, okay naman eh, magbigay kayo ng opinion eh. Di ba? Hindi ko sinasabing kampihan niyo ako dahil hindi naman lahat ng tao maiintindihan ka, kakampihan ka. At hindi naman yung nangyari na yun para gumawa ako ng eksena, para kampihan ko yun, ako ng tao. Di ba? Nung una, lahat kayo galit kay Ansing. Tapos nung nagkaroon ng ganitong di ba, binablog-blog nyo. Galit na galit kayo kay Ansing. Lahat kayo nagsasalita labang kay Ansing. Tapos ngayon babaliktad kayo. Ako naman ang titirahin nyo. Di ba? Para ano? Para content. Magpakatotoo kayo. Di ba? At si Daddy Frankie, hindi kami nakikialam. Si Daddy Frankie hindi maramot, no?
kahit sinong mag-reaction, ang dami na nagnanakaw ng video niya, di ba? Pero gamitin nyo naman, wag naman kayong maggamit ng para sa content to content, para sa views. Lahat tayo gusto nating kumita. Yan din naman ang sinabi ni Daddy Frankie. Gusto niyang makatulong sa mga vlogger. No? Pero gamitin naman natin sa maganda. Diba? Hindi lang yung gagawa kayo ng ganyan. Dati, ang binabato nyo, ang tinitira nyo, si Anseng. Hindi ko sinasabing kampihan nyo ako, ha. At ginagawa ko to, nagsasalita ako, dahil na rin sa, yun nga, pinuntahan ko nila Daddy Frankie. Diba? Pag yun naman masyadong anuhin na, diba? Kayo na nga yun natutulungan eh. Sino yung nagpapasama sa imahe ni Daddy Frankie? Sino ba may gusto mangyari to? Para magsalita kayo na ako yung at si Ansing yung gagawa ng magpapasama sa imahe ni Daddy Frankie. Bakit may karumal-dumal ba akong ginawa? Di ba? Karumal-dumal ba yung ginawa ko? At sasabihin nyo, trespassing ako, hindi ko teritoryo. Bakit? Tanungin ko sa inyo. Kayo ba kahit nasaan lugar kayo? Kung kayo inaalipusta, ginaganon-ganon kayo, papayag ba kayong ganunin kayo? Ako kahit sa Japan, no, hindi ako Hapon. No, dala ko lang yung bit-bit ko lang yung Hapon, yung apelido nung umampun sa akin, ngayon sa asawa ko. Pero kapag mali, sumasagot ako. Hindi dahil hindi ko bansa yun. Lahat tayo may karapatan ipaglaban yung karapatan natin. Hindi dahil para makipag-away ka. At hindi ko rin iniisip na para sumikat ako. Gusto ko makilala ako sa maganda, hindi sa paraan ng ganito. Dahil kung ako, gusto kong sumikat noon pa, sa dami-dami ng mga nagbabiral, ng mga nagbablog, di sana sumabit-sabit na ako. Pero hindi ko inisip yun. Diba? Kahit balikan niyo yung mga video ko, kahit 300 plus lang yan, 500 plus lang yan. No? Hindi ko pinipressure yung sarili ko dyan. Diba? Tapos sasabihin nyo na, kumikita ako, bigyan ko si Anseng. Bakit may usapan bang ganon? Eh di ko yun ang gusto nyo. Di dapat sinabi nyo kay Anseng, dapat sa'yo Anseng, yung pala ang gusto mo. Kahit hindi ako mag-reaction kay Daddy Frankie. No? Nung hindi pa nga ako nagre-reaction, hindi ko pa nga kilala si Daddy Frankie, nakapagbigay ako eh. Diba? Sana, kung yun ang gusto mo lang pala, ay about sa pera, di dapat, hindi mo ako ginano, binulungan mo ako. Diba? Magbibigay naman ako eh, hindi ako maramot. Pagdating sa ganyan, team ko nga lang eh. Kung paano ko mahalin yung mga team ko eh. Diba? Hindi ako maramot na tao kapag meron ako. Pero pag wala, wala. Hindi rin ako mapansamantala sa tao. At hindi ko sinasabing purihin niyo ako. Diba? Nagpapakatotoo ako. Oh. Dapat ganun ang say, no? Kay may pera, kay wala. Kay may naibigay sa'yo o wala. Dapat matuto ka rin, no? Hindi mo man bisita. Yung respeto mo na lang kay Daddy Frankie. Dahil kasama niya, kahit hindi sa akin, kahit sa iba. Diba? Dapat hindi ganon. Eh kung ginawa mo na nga kay Daddy Frankie, ginawa mo sa akin eh. Diba? Eh sino mo ba naman ako? Diba? Ikaw, tatutulungan ka ng Daddy Frankie. Pero yung sabihin mo, wag mangawa-ngawa. Maganda ba yun? Diba? O, ikaw na rin naman ang bumabastos kay Daddy Frankie. Tapos sasabihin mo pa sa akin, wala kang pakailam doon. Dahil hindi ikaw yun. Oo, hindi ako yun. Paano ko sasabihin na sinasabi nyo dyan, no? Na dapat yung ginawa ko kay Nida, ganun din in-advise ko kay Anseng. Paano ko siya maa-advisean? Paano ko siya makakausap? No? Nang maayos. Eh kung yun ang sinalubong niya sa akin, tapos pagduro-duruin niya ako, may hawak pa siyang walis. O, di ba? Kung ako magpapakasama, hindi ko titignan si Daddy Frankie, tsaka si Mami Rochelle. Kung wala akong respeto sa kanila. Di ba? Dahil sinabi niya na pinaghiwalay na kami. Tapos, nagdadaldal ka pa. Sinabi mo pang o nanay. Diba? Ang dami mo nga sinabi sa akin, bansot o nanay o ganyan. O, nung sinasabi mo sa akin yon, doon kita sinabihan. Pangit ka na nga, pangit pa ugali mo. Sinabi ko yon, totoo yon, dahil sa video. Pero, yung about sa pangit, may video ka rin dyan. Na ikaw rin ang nagsalita. Diba?
Hindi ko rin sasabihin sa yun kung ayaw mo na hindi pang-aalipusta yun. Kung ayaw mo na balikan kita o gantihan kita ng salita, dapat hindi mo rin ako inunahan. O, diba? Kaya kong mag-explain sa iyo eh. Kaya lang, diba, ikaw ngayon taas-taas ng boses mo, kaya tinataas ko rin yung boses ko. O, magkakaiba tayo. Kahit sa magkakapatid, hindi pare-parehas ang ugali. Kaya huwag tayong magmalinis. Diba? Magkapatid kayo, pero hindi mo masasabing parehas kayo ng ugali. O, diba? Kung ikaw nga, kuya na kuya mo na lang binabastos mo. Sa bagay, oo, totoo yun. Si Kuya JJ nga, paano mo rin binastos? Ako pa kaya? Diba? Pero yun, kapatid mo yun, hindi nawawala yun sa magkapatid. Pero sa ibang tao, sana konting ano naman. Diba? Kung tinanggap mo ako ng maayos, makikipag-usap ako sa iyo ng maayos. Kahit hindi ka manghingi sa akin, no? Makakapagbigay ako. Pero yung sabihin mo na hingian mo ko, baka gusto mo buwan-buwan dahil nagre-reaction ako. Unang-una, hindi ako yung nagbablog sa'yo. Bilang reactor natural, gagamitin namin ang video na Dad Frankie. Diba? Dahil yun yung pagpapatunay namin. Hindi naman kami pwedeng mag-reaction without video. Kasi nungalingan yun. Saan manggagaling? Paano ko mapapakita yung pagpapatunay? Paano namin ipaparinig? Diba? So yun lang yun. No? Kung may mali ka, may mali ako. Aminado ako doon. Pero, hindi ako yung pwedeng, tignan mo, in-interview ka ni Daddy Frankie. Sa bandang huli, may panlalait ka pa. Oh, yun ba yung sinasabi mo? Oh, tapos ako pa yung nambubuli sa'yo. Sige nga. Kaya ako naman sinabi sa'yo na, halika pumunta tayo sa barangay. Kasi ayoko nung mahabang ganyan ng ganyan. Dahil lalabas lang talaga yung masama akong bibig. Diba? Ako talaga pag galit, masama talaga bibig ko. Oh, ewan ko sa inyo, kung galit kayo, santo ang bibig nyo, edi congrats, di ba? Pero, kaya ako sinabi yun, na doon kami sa barangay na lang. Yun naman talaga ang tama, di ba? Kung may nagawa akong mali, pag-usapan namin sa barangay, para ano pa yung barangay? Di ba batas natin yan? Oh, di ba? Para malaman namin kung sinong mali. Dahil ayoko nang mahabang ganon, lalo lang ako mag-iinit. Kaya nga, di ba, inawat na kami ni Daddy Frankie. Isinakay na ako doon sa kami sa sasakyan para matigil na. Oh, napakasama pala, di kung alam pala ni Daddy Frankie na ganyan, hindi dapat noon pa. Nakikita mo si Daddy Frankie. Dapat kinakausap mo si Daddy Frankie kahit walang camera. Dapat sinasabi mo, Daddy Frankie, sino ba yung Inday Okray na yan? Diba? Nakakagalit naman yan. Diba? So sana noon pa, nasa Japan na, pwede naman akong pagsabihan ni Daddy Frankie, pwede ako magpaliwanag kay Daddy Frankie. Diba? Oh, wala namang problema sana sa ganun bakit mo inipit-ipit? Sasabihin nyo dyan na, ayun pala, kaya pala marami nang galit si Ansing. Diba? Bakit? Ansing, hindi mo awayin lahat ng nagre-reaction ng mukha mo. Unang-una, hindi ako yung nagbablog. Kung ayaw mo mablog ka, kung ayaw mong makita ka dahil sinasabi nila nasa social media, ang tanong, bakit ka nagpapakita sa video? Diba? O, ngayon kung ako nagre-reactor, tinutulong ko rin naman yun. Hindi ko yung oo, natural, magtitira ako kasi nagbabayad ako ng tax. Diba? O, pero kung yun lang ang gusto mo, sabihin mo, Daddy Frankie, lahat ang nagre-reaction sa mukha ko kailangan magbigay sa akin. I-announce mo kay Daddy Frankie. Para fair, para patas. Yun lang pala yung ini-insist mo, pera lang pala Okay. Wala na akong may tanong. Sagot na ni Ma'am Inday lahat siguro. Pero kaya na nga usapan namin ni Nanay Ansing, inaamin din niya na may pagkakamali siya. At narinig ko rin sa'yo, Ma'am, na sinabi mo rin na may pagkakamali ka rin. Eto, tanong ko sa'yo, Ma'am. Total, nasa charity tayo. May pag-asa pa ba na magkapasensyahan tayo kayo ni Nanay Ansing? Oh, sa akin naman, Daddy Frankie, ang tao, no? At kayo naman din ang tinitignan ko dito. No? Kasi, siyempre, hindi mo naman inaasahan na kasi kayong dalawa niya ang nagkakaintindihan, di ba?
So ako hindi ako nag-expect sa kanya ng gano'n eh. Baka, kasi may mga gano'n, di ba? Siguro lagi niyang nasanay na si Daddy Frankie siya kay Daddy Frankie ng gano'n. Baka naman sa personal hindi siya gano'n. So ako, Daddy Frankie, hindi ako... Yes, alam kong hindi nabigla ako- ka rin, ma'am. Opo. Kasi hindi naman talaga natin ini-expect yun eh. Yes. Di ba? Kasi sa totoo lang, Daddy Frankie, naawa ako dito kay Oliver. Kasi di ba yung pinatawag mo si Oliver, tapos nung dumating, nag-joke-joke pa nga ako doon, di ba? Kasi syempre, yung hug mo naman ako, yung sa akin, Daddy Frankie, parang kapatid na din yung Yes. naramdaman. Kumbaga parang lambing lang natin Yes sa po, kanila. opo. No? Wala tayong iniisip na hindi maganda doon. Alam ko yun, naiintindihan ko yun. Kasi ano ba naman ang iisipin mo pa sa isang Kuya Oliver, kundi mahalin, tulungan. Yes. Di ba? Kumbaga lambing na natin yung mga yun. Di ba? So sa akin po, wala namang problema. Pero di ba, syempre, ang tinitignan ko dito, kayo po, Yes po. no? Kasi kung ugali na ni Ansing yun, so ngayon, alam ko na, di ba? So, kung ganyan din ang ano mo sa akin, bakit kahit na sabihin mo na, sabi niya, wag akong aapak, wala man ako na itutulong. So, di ba? So, karapatan mo din naman, Daddy Frankie, na isama ako doon. Dahil ikaw po yung tumutulong kay Oliver. Ikaw po yung nagpapagawa ng bahay. Hindi naman po dito pinag-uusapan na inaangkin natin yung lupa. Yes. Di ba? Sana yun lang, no? Nabigyan kami parehas ng aral. Sa akin po, wala akong problema yun. Yun. Pero, yung pagre-reaction, wag niya akong pakailaman doon. At magbasa ka, kung nanonood ka, basahin mo yung mga comment. Na yung binabasa ko is hindi nanggagaling sa bibig ko. Hindi ko lang inaano yung pangalan ng mga nagsasabi, pero nasa comment section yan. Dahil hindi naman ako nagbumbura ng ano ba yan? Comment. Pwede niya i-replay yun. Nandun lahat yun. Maliwanag yun. So sa akin, Daddy Frankie, alang-alang sa inyo, hindi naman para pahabain to eh. Yes. At hindi naman po para magpasikat ako eh. Di ba? Kasi hindi naman natin maaalis yung kahit i-bash nila ako, ay nagpapasikat lang yan. Tapos, nung nagtatawanan tayo dun sa tatay ni Toto, patignan mo yan si Linda, hindi naman nakakatawa, tumatawa. Hindi ko nagtatawanan nga tayo dun. Minsan nonsense na lang. Minsan ayoko rin kasing gumante. Pero bilang ako, ayoko rin pamihasain na sila lang yung makakapagsalita sa akin ng ganon. Diba? Karapatan ko din naman, hindi naman komot sumagot ako sa premiere mo, is ibig sabihin binabastos ko yung channel. Diba? Siyempre dun pumasok yung tao na yung kahit naman hindi sa akin eh. Kahit naman pag binabash ka eh. Marami naman nakakakita na sumasagot ako Sasagot eh. ka. Diba? Kasi nga bilang reactor, bilang nagdi-depender, diba? Karapatan din namin yon. Dahil kilala namin si Daddy Frankie, siya yung founder, hindi naman komot founder yan kung may mali si Daddy Frankie. Bakit hindi namin sasabihin? Diba? Hindi rin naman ako magtatanggol ng mali. Pero yung binabato rin naman si Daddy Frankie sa premiere niya, natural lang din yun na magtanggol kami, na sabihin din namin, magsalita din kami. Hindi ibig sabihin no, sinisira namin yung channel or premiere ng Daddy Frankie. Diba? Sana naiintindihan niyo yung mga ganun. Diba? Kaya yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Narinig din natin yung side ni Ma'am Inday, pero ito lang po rin yung suggest ko na narinig ko rin kay Ma'am na aminado po siya na may pagkakamali rin. Ganon din kay Nanay Ansing. Kaya sinasabi ko dito dahil tayo bilang charity, hindi ko naman minamadali, Ma'am. Siyempre, kakausapin ko pa ulit si Nanay Ansing dahil alam ko na maraming pagkakamali rin si Ma'am Inday, Ma'am Nanay Ansing noon pa. Although, gaya na sinabi ko sa viewers ko noon pa na lagi nila sinasabi sa akin na kinukonsinti ko or Yes. binibaby ko. Hindi po yun ang totoo. Kumbaga, inuunawa ko, inaalalayan ko. Although makulit din akong magbiro minsan, pero in real life, inuunawa ko talaga lagi si Nanay Ansing kasi ang iniisip ko dito, si Kuya Oliver. Wala akong mapag-iwanan kay Kuya Oliver, lalong-lalo na nung pinagbawalan na ako na magdala ng alaga sa aking bahay. Kaya always inuunawa ko, lalong-lalo na sa sitwasyon, kalagayan ni Nanay Ansing kasi
masasabi kong hindi natin siya katulad. May kahinaan si Nanay Ansing. Siguro dahil sa hirap din ng buhay, hindi naman sa pagmamaliit, siguro hindi talaga nakapag-aral, di ba? Or laking doon lang. Hindi naman lahat ng taong doon lang lumaki o hindi nakagala is hindi siya open-minded sa lahat. So yun lagi yung inuunawa ko. Kaya Meron din naman po, Daddy Frankie, na hindi nakapag-aral, pero yung pag-uugali is Yes. daig pa yung nag-aral. opo. Kaya nga, yun po yung sinabi ko, Hindi hindi naman po porket tayo doon lang. mabase dyan sa may pinag-aralan ka man o wala. Kung paano ka lumaki. Opo. Diba? Depende sa pagpapalaki rin. Opo. Kaya ngayon po yung sinasabi ko na hindi lahat kayang saklawin ni Nanay Ansing. At ang good thing dito is narinig ko rin kay Ma'am Inday na kaya niyang ayusin. Kaya nating ayusin. No? So, although hindi ko sinasabing ngayon na or what, take time. At saka, eto naging aral din sa atin. Kaya, respect natin ang bawat isa. Ganon din sa mga comment section, yung mga sinasabi nila sa iyo, ma'am. So, wala rin tayo magagawa gaya ng sinabi mo. I-accept natin ang importante. Nagkakaroon tayo ng lesson. Natututo tayo na sabi nga nila kung sino yung nagpapakumbaba, mas pinagpapala. Pero yun lang po yung intention ko dito mga kababayan, mamagitan, gumit na para magkaayos. So, Ma'am Inday, aasahan ko na maging maayos ito sooner. Anong mensahe mo po ngayon? Alam ko papanood ni Nanay Ansing ito. Sa akin naman, kung tinatanggap niya rin talaga, kasi parang kasi nakikita ko sa kanya na nagtataas ka pa ng pride, no? Palagi sasabihin mo, kung hindi kita ginanong, hindi kita, huwag kang magpaawa. Di ba? May video, tsaka alam mo naman sa sarili mo kung bakit ako gumanti ng ganun. No? So, sa akin, ano na yun siguro, nangyari yun. Hindi ko naman din ginusto yun. Hindi ko rin ginustong magalit. Di ba? So, ano masasabi ko sa kanya? Sana nga, maging aral sa atin pare-parehas. At hindi lang sa akin. Sana mapagsanayan mo rin kasi nga naniniwala ako, oo, naintindihan ko dahil sinabi ni Daddy Frankie, siguro nga, baka hindi ka nakapag-aral, hindi ibig sabihin na minamaliit ka namin. Kaya lang, ang lagi mo rin sanang maisip, wala to sa pinag-aralan, nag-aral ka man o hindi. Pero once na binastos mo ang isang tao, hindi naman ako edukada pero once na nagbastos ka sa isang tao, at lalo na hindi tayo magkakilala, natural mapapatulan ka. Hindi din lahat ng tao maiintindihan ka. Di ba? Si Daddy Frankie, oo, nagkakausap kayo, nagkikita kayo, ganyan. Pero di ba, syempre, tao lang din yan si Daddy Frankie. Sana maintindihan mo rin na charity vlogger, pero pag mo rin abusuhin, kasi nasasaktan din, nai-stress din yan. Di ba? Bilang respeto, hindi lang ako, lahat. Di ba? Na natutulungan ka. Di ba? Mas dapat na magbigay ka ng respeto. Di ba? Kasi hindi lang naman ako Kaya ka nga rin na nababash, kaya ka rin na nababastos ng mga supporter, viewers. Kasi, yun nga lang, ako bilang advice ko lang, bawasan mo rin kasi yung mga ganon. Kasi kapintasan mo yun. No? Ikaw yung nagpapakita ng pagkatao mo. Tapos sasabihin mo pag nakarinig ka ng mga salita, dahil ikaw naman nagpapakita, sasabihin mo binubuli ka. Hindi ka binubuli. Diba? Kaya nga, sabi ko, kung binubuli kita, karapatan mo na magkaso. Pero, diba, dahil nga nagpunta dito si Daddy Frankie, para hindi na tayo humantong sa ganun, sino ba naman ako? Ako nga taong tinanggap nila, Daddy Frankie. So, yung pag-aksaya niya ng oras para makuha lang yung side ko, siyempre, ibibigay ko yan kay Daddy Frankie. Diba? Kasi, pag tinanggap ka ng tao ng maganda, susuklian mo rin ng maganda yon. Hindi ako pwedeng samantalahin ko o ko kay Daddy Frankie, sana intindihin mo rin ako. Hindi ako ganun. Hindi ko sila kasi maganda yung pagtanggap nila sa akin. Kaya hindi ko pababayaan na si Daddy Frankie ay magdalawang pakiusap sa akin. No? Sino ba ako? Diba? Sana maisip mo rin yun. Yun lang. Yun lang naman. Sana
mabigyan aral ka din, mabigyan aral din ako, nabigyan ako ng aral dahil sa na-experience ko sa'yo. Pero sana, di ba, hanggang doon na lang, di ba? Pwede ko naman ipakiusap yan sa mga supporter o tigilan natin yung avatar kahit lumabas sa bibig mo yan, di ba? Tigilan na natin yung salita, wala namang problema eh, di ba? Yun, hindi naman sisingaw yan. Sabi nga, kung walang apoy, kung walang sunog, di ba? Kung walang apoy, walang sunog. O di ba? Kumbaga kasi sa'yo nagmula, ikaw yung nagparinig. So alam mo naman ang mga supporter, ang mga viewers, no? Paano yung marinig? Yan din ang mga gagamitin. Di ba? Hanggang dun lang, yun lang naman. So, ganun lang muna mga kababayan. Honey, okay ka lang? Ano masasabi mo? Okay ka lang dyan. So yun mga kababayan, mga kabarangay, salamat ako kasi naintindihan naman ni Ma'am Inday at sisiguraduhin ko rin na kausapin din ng maayos si Nanay Ansing para hindi po lumaki ang gulo. No? Dahil ang layunin talaga ng Team Daddy Frankie is makatulong. Alam ko ganun din po si Ma'am Inday. Sana ganun din sa mga nagre-reaction, no? Na yun, huwag tayong mag-create ng hindi totoo. Sana doon sa tama lang. No? At bless pa tayo ni Lord mga kababayan na sana mas makatulong pa tayo. At hanggang dito na lamang po muli kasi medyo pagod po yan at talagang namamaos pa ako. Ilang araw na po ito pero kailangan kong magganyan-ganyan. Do, nagiging okay naman na pero pag napagod ng gusto, bumalik yung trangkaso ko. Pero pinilit ko talaga, sinadya ko talaga kasi alam ko flight na niya bukas. Kaya salamat ulit, ma'am. Pasensya na po, Daddy. No, wala kang dapat Kumbaga, wala namang may gusto na mangyari iyon. Pagkakamali, nagkamali. Ang pinakamaganda dyan is natuto tayo at alam natin i-correct yung mga sarili natin. Hindi ko sinasabi, ma'am, na mali ka, mali ito. Hindi. Nasa gitna ako kasi kung hindi nagganito to, hindi rin nagkaganyan yan. So, kasama sa buhay talaga. No? At hangad ko na magkaisa pa rin tayo, sama-sama tayo, mag-unawaan pa tayo. At muli po ako'y nagpapasintabi rin sa lahat ng ating mga viewers, mga naniniwala pa kay Daddy Frankie, kung may pagkakamali ako, pagkukulang ako, ipagpaumanhin niyo po. But I'm sure, ikukorek ko yung sarili ko, magpapatuloy ako, tutulong sa ating mga kababayan. I-comment nyo dyan kung ano pa yung dapat kong gawin para ma-improve ko pa kasama ng aking honey. Maraming salamat po sa ating lahat mga kababayan. God bless po and magandang gabi. Maraming salamat po sa lahat. Pasensya na rin po kayo sa lahat na nangyari dahil wala po talaga may kagustuhan nito. No? Kaya humingi rin po ako ng sorry po sa lahat ng supporters, sa lahat ng viewers, kahit na rin sa mga basher. No? Nagpapasalamat din ako sa mga basher kasi love na love niyo ako kasi dinadalaw niyo ako at malaking tulong yun para sa akin kasi dinadagdagan niyo yung views ko. Kaya dahil basher ka, I love you all. Ganun din siyempre sa lahat ng mga supporters, di ba? Daddy Frankie, Inday Okray, maraming salamat po. Asahan niyo po na hindi po dito nagtatapos yung mga magagandang moment, no? Bumalik man ako sa Japan, siyempre tuloy pa rin naman yung pagtulong po natin, no? Hanggat may makakatulong tayo, gagawin po natin yon para sa mga tinutulungan din ng Daddy Frankie. At hindi lang naman ako yan, no? At alam ko marami nagmamahal na sponsors kay Daddy Frankie. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po. Patuloy po natin na gawin yung magandang pagmamahal sa kapwa natin, no? Na tinutulungan natin. Hindi man tayo magkakasama, magkaiba-ibang bansa man tayo, pero alam ko sa mga sponsors na iisa lang din po yung pakay nyo at nagpapasalamat ako dahil sa mabubuting puso po ninyo at pagmamahal sa Daddy Frankie at sa mga beneficiary. So maraming salamat po sa inyo lahat. Domo arigatou gozaimasu. Yun. Shoutout po sa ating mga sponsor, sa lahat ng nagmamahal sa Team Daddy Frankie, magmula po sa Team Rise Above, headed by Tita Honey S. Kay Ma'am Divina Brown, kay Ma'am Ginilita Kilding, Philippine 888, Rosary Around the World, kay She Loves Sua. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. God bless. Daddy Frankie